pag kilala mo na isang tao, mas nakakatakot silang mahalin kasi mas alam mo kung paano sila saktan. Yun yung main thought na naisip ko doon. Kasi totoo naman if you really know a person, if you love them deeply enough, it can be a double-edged sword kasi alam mo din kung paano sila saktan. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Welcome back to Buhay Buhay Podcast. Oo nga, welcome sa part 2 ba ng Valentine's episode? Magiging part 2 ng Pwede. Valentine's special. Yung last episode natin, sinabi natin manunod tayo nung The Loved One. Starring Ann Curtis and Jericho Rosales and directed and written by Irene Villamor, si Direk Irene, by Viva Films and Cornerstone Studios. Di-research ko yun, yung details na yun. Ayan. So sa mga nanonood sa atin na hindi pa nakakapanood nung The Loved One, so spoiler warning na lang, no? Kasi Spoiler alert. Spoiler alert. Kasi matagal na naman siyang palabas, diba? Last week pa siya. So, I think safe na rin naman na mag-usap tungkol dun sa movie ng walang filter at may spoilers. Yun. Tsaka sa dami nung nakita nating mga pa-essay writing contest at pa-PowerPoint presentation online, diba? I think, kung hindi ka pa na-spoil, diba? So, yun. Correct. Ayan. So, nanood tayong tatlo ng The Loved One and with some friends also. So, I think ang magandang first question is, ano yung initial thoughts nyo after watching the movie? Ano yung mga tumatakbo sa isip nyo nung lumabas tayo ng sinihan? Ano tumatakbo sa isip ko nung una? Well, maganda yung palabas. Hindi siya yung typical love story na happy ending. Although some Pinoy movies naman din ngayon is leaning toward na din dun sa mga parang malulungkot na ending, which is hinahanap-hanap na din. Initial reaction ko doon, at some point, pareha silang tama at pareha silang mali talaga. Hindi ko mapanigan yung isa. For me, hindi ko mapanigan yung isa na tama siya or hindi ko mapanigan yung isa na mali siya. Walang naging kontrabida sa kanila. It's just that tingin ko in the first place talaga, hindi na talaga sila compatible or compatible siguro sila nung una, pero may dumating dun sa point na siguro they are saving yung relationship nila na dinatry na lang sa isa't isa mag-compromise and then eventually, hindi talaga na. Kaso nga lang, pinilit pa nila, parang ganon. Sa mga nababasa ko kasi sa TikTok, sa mga nababasa ko nagpo-post, hindi ko ma-agree and disagree din na maging one-sided dun sa isang character kasi both point of view talaga is may fault and may magandang point of view sa kanila. Usually kasi nung dumating yung kwento ng cheating, dun yung medyo dehado si Jericho. Diba? Si Jericho. Kasi cheating is cheating na daw. Mga sabi ng comment, mga ganyan-ganyan. Tama. Pero ang punto ko naman din doon, aabot ba siya sa cheating kung sakaling doon sa simula pa lang hindi na nila tinuloy kasi nga hindi na sila medyo nagkakagulo na sila, medyo naano na sila. So doon naman din sa point of view ni kay Ann na meron kasi mga hindi din nakakagets na yung parang hindi pa siya ready, hindi pa siya ganon. Parang iba din kasi yung pinapakitang love ni Ann. May maganda din ako nabasa na yung sinacrifice niya yung makipag-live-in or yung halimbawa, simple ako na lang doon sa motorcycle, yung nakadress daw siya tapos sumakay siya sa motorcycle. That's also an act of love. Kasi diba, tinanggap niya si Ego as is na gano'n. So, ang hirap para sa akin kasi parehas silang may mali, parehas silang may tama nung yung dumadaan yung kwento or nung nakikinig tayo sa kwento nila. Sa akin, nagustuhan ko yung film because unique yung storytelling and very realistic yung presentation din ng story. At
Kasi napanood ko yung Sid and Aya, di ba? Tsaka Yeah. yung Meet Me in St. Gallen na parehong si Direk Irene din yung nagsulat. So, naisip ko na ganun talaga yung style niya ni Direk Irene na very unusual or hindi typical ang style niya ng storytelling, and hindi siya takot na magkaroon ng sad ending. Kasi Meet Me in St. Gallen, sad ending din talaga yon eh. So, nagustuhan ko yung film particularly because yung nabanggit mo nga no, na wala talagang clear na bida at kontrabida, no? So, isa sa mga first realizations ko na it's just a story of two people who is trying to make their relationship work. And gusto ko siya talagang i-analyze ng paglabas natin, pero na-realize ko ang dami kasing layers, ang dami layers nung nung relationship. Oo. Kasi nabanggit mo na rin yung cheating eh. Kahit na tanggalin mo yung cheating part, parang same pa rin yung magiging result eh. Kasi talagang oo. I think sinama na lang yon because it's still something that happens in a relationship within two people. So siguro gusto lang ni Direk Irene na ma-include yung may-include na cheating incident para mas maging relatable din, no, to more people. But that in itself hindi siya tipong super essential dahil hindi naman yung cheating din yung naging cause kung bakit sila hindi nag-work eh, 'di ba? Yeah. Initial thoughts ko dun sa movie was I like yung unique storytelling niya at saka yung pagiging grounded nung pagkakalatag nung film, no? Mamaya na lang tayo maghimay talaga. Ikaw, Panda, anong initial impression mo, initial thoughts mo nung paglabas ng sinihan? Actually, I remember dami kasi di ba pinagdidiscussion nga namin ito niya tsaka ni Christian yan. Yung pinanood ko kasi parang na-divide ko yung thoughts ko into 3 categories. First one is the cinematography. And then the second one is the script writing. And then the third one is the acting. So I'll start with the cinematography. I loved how they directed it in a sense na they played with tones. And yung tones, sila yung tones and colors nung film. You will notice kasi na there are a lot of scenes with Anne and Jericho where Anne is wearing something striking, and then Jericho, along with the rest of the people surrounding them, are in like a monotonous color. Tapos si Anne, she's always gonna wear something that's gonna pop out, like she's gonna stand out. And that's smart creative directing kasi dun pa lang you're already setting the tone dun sa yung pinapakita na Anne is going to be different. Yung personality niya is gonna be different. She's gonna be the loud one. She's gonna be the outgoing one. Tapos, in contrast, Jericho always wears neutrals like browns, whites, beige. So, more on the grounded colors, which shows na he's more on the traditional, more on the, hindi naman basic. It's not basic. It's not, basic's not the term. It's more of, he's more of the grounded type. Whereas Anne is colorful because she's the outgoing one. Ayun, siguro. That's how I can word it. She's the outgoing one and then he's the grounded one. To add pa is, yung mga scenes nila, when you see the color grading, makikita mo na, andun din yung pinapakita din niya yung tone ng eksena na I remember yung sa balcony scene where you can see like a portion of half of the background is blue and then half of the background is yellow. So parang pinapakita na may anxious, angry. Alam mo yun, yung parang yung contrasting colors para nag-a-add ng
feeling pa dun sa scene. Tapos sa script writing, I'll go with the script writing naman. The script writing for me is very good. Like legit na parang walang mga tapon eksena. I don't remember any scenes na nasabi ko na tapon. Kasi the way they wrote it, it's very, I don't know, kasi napansin ko yung mga comments sa online is, may mga nalito. And, oo, may mga nalito kasi nga, hindi siya chronological order. But, dun sa scriptwriting kasi makikita mo din naman yung, how time flies kung nasa present ba, kung nasa past, or in between. Kasi, makikita mo sa one, ang indicator nila is the hairstyle. So, the shorter the hairstyle, yun yung first part pa lang ng relationship. Habang humahaba siya, yung tumatagal na. Yung the way nila kasi ni-write yung script, it's very relatable na alam mo na it happens in reality. Hindi siya drama-drama lang, di ba? It's like a shared experience by everyone. And then siguro yung last is acting. Sa acting, diyan ako nadala kasi there are a lot of scenes where they say very little but you feel so much. Yung tipong nagtititigan lang sila tapos biglang titingin sila sa malayo. Tapos you can see yung glow sa mata nila bigla-bigla nawawala. Ang powerful lang. Like the acting is top notch. Hindi ko in-expect na na ganun yung magiging batuhan ng lines and then scenes. So, yun. So, in general, I was very impressed. I read a lot of comments na, siguro 50-50 yung comments na nabasa ko kasi some say that they liked it and then some say na ang basic lang. Siguro for me, point of view ko lang, the people who say that the film was basic, it's more of the people na hindi nakuha yung nuance ng film. Kasi it's very nuance hindi mo magigets lahat Meron talaga mga scenes doon na kala mo walang value, pero pag ni-rewatch mo siya, doon mo magigets na, ay, importante pala yung scene na yun. Ay, ang lalim pala ng pinaghuhugutan nila that time. So, yun, parang, it depends siguro talaga sa nanonood. So yeah, yun. I agree, no? Maganda yung acting nila. Especially ako, I like Jericho Rosales na yung face, walang sinasabi pero alam mo yung iniisip niya. No? Yes, Mas na i-express ni Jericho yung emotion niya dun sa facial expressions niya. And tama, maraming nagsasabi din online na hindi nila nagustuhan yung non-linear storytelling or parang basic nga lang yung story or parang nababawan sila. But on my perspective, feeling ko, kasi hindi pa sila nakaka-experience ng ganong klaseng relationship, I think. No? Oo. Dahil hindi siya yung typical rom-com or typical love story na boy meets girl, nagkaroon ng conflict tapos nagka-happy ending. So, probably kaya hindi masyadong nakarelate or hindi masyadong nagandahan yung iba is because kulang pa sila sa experience probably. Yes. Na para ma-gets yung iba't ibang layers nung movie. But isa sa mga standout sa kanya is yung non-linear na storytelling. Sa tingin niyo kung ginawa niyang chronological, would it have the same impact? Anong sa tingin niyo yung naitulong nung non-linear storytelling dun sa movie? Sa akin mawawala yung magic kapag chronological siya. Kasi tama yung may iba't ibang hugot sila na akala mo maliit lang yung scene. Yung for example, yung pagseselos ni Echo dun sa teacher. Akala mo maliit na scene lang siya pero from that point nagsimula sila dun sa hey you, kasi hindi na naman sila nagpapansinan, di ba? Yung mga maliliit na gano'n na details, kung ginawa nilang ganoon, mawawala yung excitement mo na bakit napunta sila sa gano'n? Ito pala yon. Kaysa parang anticipated mo na pagkasunod yung kwento na ay magtatampuhan na to kasi pinagdagsilawasan niya yung si ganito Dito na yung magiging hugot ni Jericho at ganito na yung reaction ni Anne. Unlike doon sa ginawa nila na may intriguing parang curiosity na ano nangyari. Kaya mapapasubaybay ka doon sa kwento. Parang for me mawawala yung magic kung magiging typical lang sila, love story. Tsaka anong tawag doon? Yung pinaka main
part lang din kasi yung mga kinuha nila sa bawat event. Parang Kasi 10 napipicture ko years nga yun sila. di ba? Oo, 10 years yun eh. So kung ano talaga, parang alam mo yon, yung mga main events lang yung nangyari, yung kinuha nilang nangyari. So talagang Ikaw na bahala mag-fill walang in tapon. dun sa gitna. Oo. Na, Sa gitna, pwedeng may mga short away lang din sila or kaya may mga happy moments din talaga. Pero yun yung mga siguro mga decisions or mga pangyayari na important sa kanila. So yun nga, nasa isip ko nga noon habang nangyayari yung mga ganong bagay, yung present, yun talaga yung tumatakbo sa isip na isang tao eh. In reality, pwedeng ganun yung na-realize mo. Yes. Hindi mo maalala yung buong 10 years. Pero may maalala ka within na parang chunks lang ng memory while reminiscing yung tao na nakikita mo. Hindi mo maalala yung buong pagkasunod-sunod. Maalala mo na may nangyaring ganito, biglang malungkot, biglang nag-away kayo, tapos happy kayo na ganito, ganyan. Feeling ko ganun siya eh. Ganun siya pinresent eh. Kasi nandun pa din yung present na magkatitigan sila eh. Parang, ano nga ba yung sabi ko dun sa film, yung dalawang magkatitig na sila. Habang magkatitig sila at that time, kung ano yung pinakita dun sa mga audience, yun yung tumatakbo sa isip nila. So, yeah, for me, okay yung ginawa. I think familiar kayong, napanood mo ba yung musical na The Last 5 Years? yes, oo. So, I was thinking nga, nung sinasabi mo na parang nakabase siya dun sa story in St. Gallen. Ako naman ang nasisip ko, when I watch the film, is para siyang The Last 5 Years. Kasi in The Last 5 Years naman, halos ganun din, pero sa The Last 5 Years kasi, it started from the last. Sa ending yung ending ng babae, ng babae. tapos yung start ni Jamie, yung nung lalaki. Oo. Tapos nag-meet sa gitna. Oo. Mag-meet halfway. So parang ganun din siya. Tapos, when it comes to linearity kasi, I don't think it's gonna work. Kasi alam na natin yung end goal, yung end point ng film eh. Alam na natin kasi at the start of the film, it was already established na they broke up. That they broke up after 10 years. So kung maging linear lang siya, parang it's not gonna make sense na kasi alam mo na yung tapos nung relationship nila, alam mo magbe-break sila eh. So ang boring lang kung papanoorin mo lang yung flow ng story nila ng dire-diretso. And also, one thing din kasi that I can say is, sinabi na ni Toritorio kanina, pero I'm gonna piggyback on it. The reason why, for me, they did the not chronological order of the film is because in a relationship, regardless of whether it's romantic, familiar, or any type like friendship, any type of relationship, what sticks most to us or what we tend to remember are the important parts of the relationship. And you can see naman sa film na ang naha-highlight palagi are gonna be either the milestones or the fights, the extreme fights that they've had. Kasi in all honesty naman, kasi hindi naman natin, sabi nga nito, hindi natin matatandaan lahat yan. Ang matatandaan natin is gonna be the most important parts of the relationship, the most painful parts of the relationship, and the most magical part of the relationship. So yun din yung mga high emotion, Oo, high emotion, scenes. high intensity feeling scenes. Kasi, yung nuance nung everyday life, alam na natin yan eh. Pero yung makita natin sa point of view ng hindi lang isa, kundi nilang dalawa, like ni Ellie and ni Eric. We see both point of views kasi. Hindi nga lang sabay. So, sinimulan natin sa point of view ni Eric na noong umpisa, for me noong umpisa, we were thinking na, uy, ang good catch ni Eric, ganyan. Yes. Up until the point na bigla na pinakita na nila yung POV ni Anne. Yes. Nag-flip na yung script sa akin. Kasi when I saw the point of view of Anne, doon ko sabi, oh wow, masyado palang one-sided yung naging point of view natin noong umpisa. Kasi andun tayo sa paningin lang ni Eric eh. Pero nung na-realize na natin na ito yung point of view ni Anne, for me, nawala yung pagiging main character or pagiging hero ni Eric.
Kasi Ah, na-humanize ah. siya. Na-humanize siya nung nakita na natin yung struggles naman ni Ellie dun sa relationship. So, yun. So, ikaw, ano mang bet mo? Yung mga linear type of storytelling or bet mo Time Ah, ano traveling. nila? Charot. Time para traveling sa yung love akin, story. either type of storytelling naman is okay, but particularly for this movie, I think This one. necessary yung non-linear storytelling because um, yun yung ginamit na tool para mapakita yung perspective nilang dalawa. So, ano kasi siya parang yung memory nila ang nag-serve as the storyteller of the movie. And meron akong na-discover nung nag-deep dive ako na may ginamit si Direk Irene na yung the unreliable narrator. Ibig sabihin nito, Ah, di ba pinapakita yung perspective ni Jericho nung umpisa, tas later on, kaya nga kailangan bumalik yung perspective naman ni Anne. Kaya sinabi na unreliable narrator kasi pag nag-look back tayo sa past, hindi natin nare-remember yung lahat ng detail. And sometimes, we usually remember the good times, di ba? Or the good parts of the memory. And isa sa mga hindi masyadong napapansin is yung differences ng mga scenes. So, ang pinaka-contrast dyan, nung umpisa, di ba, nag-propose si Jericho Rosales ng marriage kay Anne, naka-blue dress siya. Pero dun sa ending, naka-red dress na siya. Magkaiba. Di ba? Dalawang Tapos, beses. Siya nag-propose. oo, yung pangalawang beses na nung nag-away na sila, na nung nag-propose doon sa may swimming pool, red na yung... pero nung first scene, at the start of the movie, naka-blue siya. Tapos yung sa baby shower din daw, na nung part ni perspective ni Jericho, sobrang daming guests. Pero nung part na nung perspective na ni Anne, mas konti yung guest. Tapos yun, may mga scenes na iba yung placement nung props, ganyan-ganyan. So Yeah. that was intentional. Di ba? So I think kailangan na essential na naging non-linear yung storytelling because it is them looking back ano ba nangyari nung past 10 years? Kasi doon sa setup nung initial scene na si Jericho nandun mag-isa, feeling ko, yun nga, nagre-reminisce siya, ano ba nangyari sa amin? Di ba? Kasi may tanong si Jericho doon na parang saan nagsimula na masira? Di ba? Kailan nagsimula masira? Oo. So, ganun siya. And yeah, I think very good no yung paggamit nung ganung klaseng storytelling style to give kung ano yung gusto niyang message dun sa movie. Nabanggit na rin natin kanina na nung nakita natin yung perspective ni Anne, ni Ellie, na-realize natin na yung movie talaga walang bida, walang kontrabida. No heroes, no villains. Sa tingin ninyo, that's a more accurate way of defining or showing a relationship. Kasi 'di ba, usually pag mga rom-com, alam natin may bida, kontrabida. Pag mga nagbe-break up, meron talagang may isang tao na kasalanan niya kung bakit hindi nag-work yung relationship sa mga movies. But this time, yun nga meron talagang nakarelate sa perspective ni Ellie, may nakarelate sa perspective ni Eric. And do you think that's a more accurate way of describing a real adult relationship? Siguro close to reality talaga para sa akin. Wala kasing may mabibigat na scenes. Meron talagang naman din, yung grabe yung acting. Pero paano ba sabihin? Walang parang pilit na script. Parang lahat kasi nga yun nga grounded. Parang sorry pero i-quote ko yung ipikit mo yung mata mo tapos sabi mo sa akin kung ano yung mo. Walang ganong arte na kung ano yung, di ba, yung may mga pa ganon or basta parang yun yung napansin ko din doon Parang grounded nga yung script, parang close to reality na hindi masyadong mabulaklak yung sinasabi kung ano lang yung nafi-feel talaga during at that time na talagang pwedeng bitawan ng mga tao, ng mga individual
gumadaan doon, struggle nun. Kahit anong simpleng yung simpleng nagbubundok sila, yung iniiwan ni Echo, Oo. si Ellie, Ay, di ba? yeah. Asar pa siya. Di ba? Nangyayari yun eh. Tapos tulungan na kita, ganyan. Ayaw, sige, iwan na kita. Di ba? Ang simple lang nung script, pero totoo. Parang ganon. Tapos sige na nga, buhatin na kita. Yun lang yung parang nakita kong pa-sweet lang na moments, which is close to reality din. Pwedeng mangyari. Walang masyadong extreme na ang tawag dito, na parang scripted talaga na out of this world na mangyari, or parang biglang may dumating na magsasalba or magiging okay lahat. Yung di ba, may mga ganong palabas minsan, or may comedy relief na person ka doon, may komedyante kayong kasama. Nag-focus lang talaga doon sa dalawa, yung kwento. So, I think, may napanood ko na ito interview, alam ko talaga na sinadya nung director yun eh. Sinadya nung director na ganun yung mga scenes. Tsaka, yun nga, what Tonyo said, walang fairy tale scenes eh. Walang sweep me off my feet, alam mo yun, walang rose-colored glasses yung characters nila, na ang nakikita lang puro yung good times. I think ang importante kasi dito, kaya for me, kaya naging grounded siya, is lahat ng mga mabibigat na scenes, are scenes that we see in a regular basis sa isang relationship. Like for example, yung naggagawa na lang ng decisions on our own without consulting or without telling our partner. That's one. Another one is yung medyo mabigat is yung nalaglagan sila ng anak. Tapos one was blaming the other person, na parang ayaw mo naman talaga magkaanak, 'di ba? Yung sinabi ni Erken, parang hindi naman talaga gusto ni Ellie na magkaroon ng anak, which for me is actually a slap in the face for Ellie's character, kasi parang sino ba namang nanay ang gustong makarinig na hindi mo naman ginusto yung anak mo, kaya buti nalaglagan ka. Parang it's too real eh. It's too real and it's too painful. And I remember yung scene na nasa hospital sila. Kaya siya tumatasan kasi the exact time where the doctor told Ellie and Eric that she had a miscarriage or she lost the child. Ewan ko kung napansin nyo, nag-walk out si Echo. Yeah. Tapos, nung nag-walk out si Echo, doon nag-breakdown si Ellie. And I think... si Ellie. Yeah. And I think that says a lot dun sa punto na ng relationship nila din. Kasi it's two things eh. It's hindi lang siya because nalaglagan sila. Nalaglagan si Anne. It's that in that difficult time, what Eric did was leave Anne alone with her mother. So parang, sabi ko talaga, ang bigat. Kasi, papakita talaga nila na, kasi totoo naman eh, kasi, hindi naman siguro sa lahat, pero may mga partners na, when the hard times come, minsan, iiwanan ka, instead of, kayong dalawa yung diba? Kayong dalawa yung, i-comfort nyo yung each other. Exactly. Ang gagawin, iiwan ka para alam mo yun, siguro I get it din naman, kasi news like that is something we don't typically handle very easily. So minsan kailangan din natin ng time to process everything. Pero again, another point of view there is you can do it naman na kayong dalawa, di ba? Ayun, tapos I don't know, siguro sorry, natanda ko lang to bigla. Kasi nung binili ko yung ticket, ang tinanong agad ako nung teller, sabi niya, may kids ba kayong kasama or may bata ka bang kasama na manonood? Kasi 5 tickets yung binili ko. Tapos sabi ko, ay wala po. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi ano po to, para either PG-13 R18 yata or something or gano'n. So inisip ko, nung pinapanood na natin siya, inisip ko, dahil ba merong semi-mature scene? May
sex scene sila doon. Pero nung natapos yung film, nung ko na-realize na, okay, the reason why hindi siya for kids is because of the topics that are being discussed dun sa film. Kasi masyadong malalim, and I think kids will not understand what they're watching sa sobrang lalim. Ayun lang. Ikaw ba? I would say yes, very grounded nga yung movie, and it shows how adult relationships really go. Particularly, again, dun sa pag-present nga nung different perspectives, ang naisip ko kasi doon na, syempre, when we recall yung mga nangyari sa atin, gusto natin main character tayo. So, pag nire-recall natin yung nangyari, tayo yung bida. In a way, di ba? Kwento mo yan ganon. Oo. And I think, yun yung weakness nung mga linear na storytelling or the usual rom-com, di ba? Ano siya from the perspective of someone na hindi nagbabago throughout the film. So, di ba, kung na-present as bida yung lalaki, usually all throughout the movie, siya talaga yung main character na bida. But this time, pinakita na there's always two perspectives. Two sides of the coin or two perspectives na kaya nawala yung bida at kontrabida, nawala yung concept kung sino yung hero and villain in the movie kasi present yung both sides of the coin or both perspectives from both people na ito yung nare-recall niya kaya ito yung mga naging desisyon niya, etc. So I think isa din yan sa mga unique what's unique with the movie, yung pag-present nung both sides of the story such that walang naging super kontrabida at wala din sobrang naging bida. Kasi naintindihan mo bigla yung perspective nila. Naintindihan mo bigla kung bakit ganun yung mga desisyon nila. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. So isa sa mga popular na quote dun sa movie, yung sinabi ni Eric na love turns ordinary people into poets, philosophers, and monsters. Anong interpretation nyo dun sa quote na yon? Love turns ordinary people into poets, philosophers, and monsters. Mauna tayo sa nag-post. Charot. Yan Feeling ko naman siya, parang what it meant is, kasi when we're in love, we tend to be very romantic, we tend to be poetic in a sense na, alam mo yun, may mga bagay tayo na hindi naman natin normally sinasabi pero nasasabi natin because we're in love. Monsters because there are gonna be times na sabi nga dun sa film, pag kilala mo na isang tao, mas nakakatakot silang mahalin kasi mas alam mo kung paano sila saktan. Yun yung main thought na naisip ko dun. Kasi totoo naman if you really know a person, if you love them deeply enough, it can be a double-edged sword kasi alam mo din kung paano sila saktan. Kasi alam mo yung kung paano sila mahalin. Weak points nila. Alam mo yung weak points nila Oo. Alam yung weakness nila. Exactly. So yun lang. Kaya siguro niya nasabi yung yun. Ang interpretation ko dyan sa philosopher, kasi parang parang self-explanatory na pagiging poet ka, di ba? Na kasi in love ka, honeymoon period. Tapos napaisip din ako dyan anong ibig sabihin ng pagiging philosopher? At ang naging parang conclusion na lang sa akin is, pag nandun na kayo sa point ng relationship na magka-question ka na, siya na ba talaga? Ano ba yung future namin? Or sigurado na ba na siya na yung endgame ko?
Tapos minsan pag nakikita mo na rin yung mga bad side nung partner mo, 'di ba? Yung mga weak points niya, yung mga nakakainis sa ugali, iaano mo na siya i-justify mo na siya kasi mahal ko siya eh. Yes. So nagiging philosopher ka, no? In a way, you try to justify yung mga weak points nila, etc. And Monster, pag napuno ka na or you concluded na this is really not the relationship for me, yun nga, nasa iyo yung best weapon to hurt them kasi kilala mo sila eh, and you can really weaponize yung alam mo sa kanila para saktan sila. Kaya Monster. Yes. And sa tingin ko, yun yung naramdaman ni Eric kaya sinabi niya yon, no? Kasi 'di ba sobrang romantic siya nung umpisa, nung nakikita niya na yung bad side ni Anne, gina-justify niya sa sarili niya na hindi mababago ko tong si Anne, ma-align ko yung gusto ko tsaka gusto niya. Gusto niya. Oo. But in the end, si Eric yung masakit magsalita kaya siya naging monster, 'di ba? Na parang towards the end sinabi ni Anne na parang let's not do this, 'di ba? Let's not be mean to each other, 'di ba? So kasi nga alam ni Eric kung paano sasaktan si Anne kahit na through words lang, 'di ba? Or actions. 'Yun. Yan. Ikaw, Tonyo, may gusto kang idagdag dun sa ano? Anong thoughts mo dun sa sinabi ni Eric? Maliban dun sa alam mo na yung weak points, yun nga, komportable na daw kayong saktan yung isa't isa. Kasi alam mo, magpapataw ng dingding. Diba? Komportable na kayo. So, kung mag-away man tayo, tapos bilhan lang kita ng ganito, ganyan, bati na tayo ulit. Parang, diba? Bolahin lang kita ng ganito. Pero in general, yung quote na yan para sa akin, when you're in a relationship or in love kasi, parang may dumadagdag kang personality pa na hindi mo alam. Na ngayon mo lang din na-discover. Kaya you're a poet, you're a philosopher, you're a monster. Kasi hindi mo alam na kaya mo palang magalit ng ganon katindi. Kasi you're in love. Kasi gusto mo siya mawawala. Hindi mo in-expect sa sarili mo na mas kaya ko pala magbigay ng todo sa pagmamahal. Kaya ko palang gawin yon, di ba? So, tingin ko yun yung ibig sabihin para sa akin ng quote na yon, na may ganitong ugali pa pala ako. May ganitong personality pa pala ako. Mga ganon. Towards the end, sinabi ni Ellie na I think we're just too much for each other. Towards the end of the movie. So, pag may nagtanong sa inyo na hindi ko gets, bakit ba sila hindi nag-workout? Anong isasagot ninyo? Bakit ba talaga hindi nag-workout si Ellie tsaka si Eric? Kasi yun lang yung pinaka-verbal na reason kung bakit hindi sila nag-workout Para sa akin yung sinabi ni Ellie na I think we're just too much for each other. Tapos yun na yung long pause, tahimik. And parang yun na yung binigay sa atin na sagot na hindi naman siya talaga thorough explanation, but you could understand what Ellie is saying because napanood mo yung movie, di ba? But if someone asks na hindi ko gets, bakit nga ba talaga hindi sila nagkatuluyan? Anong isasagot ninyo? Yung nagtanong ba sa akin, napanood niya din yung movie? Yung sasabihin ko sa kanya, napanood mo ba talaga? Panoorin na lang nila para mag-get sila. Pero siguro ang sasabihin ko doon, eto point of view ko lang tinuloy kasi nila kahit merong point na pwede na sanang bumitaw kasi parehas pala sila ng hindi gustong mangyari. Parang pinangahawakan nila na gusto ko kasi tong taong to may nabuo na kami, pero tingin ko bandang gitna or especially nung medyo sumabog na si Echo, at the same time nagparaya si Anne na magkasama sila, mafe-feel trap siya, mga ganyan, and then basta merong point doon sa kanila na sana nung hindi na sila nag-align doon sa isang bagay, hindi na nila tinuloy. So the problem is dahil tinuloy nila, sayang yung relationship, mahal ko tong taong to, baka pwede pa kami magbago sa isa't isa, baka maintindihan pa ako nung isa, yung end goal, hindi pala talaga pwede. Parang gano'n. Yun yung tingin ko. Ako ito medyo magiging bias naman ako dito sa point of view ko na to. Kasi
the reason why I'm gonna say it is because nung pinapanood ko siya, I get both sides, pero I'm aligning more dun sa side kasi ni Ellie. And siguro, one of, if not the reason kung bakit hindi nag-workout yung relationship is because all throughout the film, puro monologue si Echo. Puro monologue Okay. si Eric, right? He never verbalized his thoughts. Kahit unhappy na siya, kahit meron na siya mga side comment, nalalaman lang natin yun dahil sa monologue niya. Kasi we hear what he was thinking. Yes. But he never verbalized any of that. While Anne was the opposite. And at every opportunity that she gets, she verbalizes what she wants. She tells, or Ellie tells Eric kung nasaan siya dun sa relationship. Oo. And I think, ang naging kulang kasi is, alam na ni Echo, alam na ni Eric, but he chose to be the bigger man. Na Oo. para sa kanya, siya yung nagbibigay kasi siya yung umuunawa. But hindi kasi, for me hindi kasi pag-uunawa yung sasarilinin mo lang yung point, yung reaction mo dun sa sinishare sa'yo. Hindi panguunawa yung isipin mo na you're doing something to benefit the relationship na ikaw lang ang nakakaalam na nagbe-benefit yung relationship. Oo. And kaya sabi ko medyo, itong part na to, medyo naglilin ako kay Ellie kasi at a certain point of the relationship, everything could have been fixed or everything could have ended if he verbalized kung nasaan siya at that point of the relationship. And yun lang yung main point ko. Ikaw? Actually, Pasegue magandang lang. observation yun. Oo. Ano yung sasabihin mo, Tonyo? Pasegue lang as a Leo. Char. I-defend mo ang mga Leo. May defend ko yung Leo nung kung bakit ganon. Tingin ko lang kasi syempre naglin siya. Para masaya yung kwentuhan. Syempre naglin siya kay Ellie. Naku, ang dami kong basher, maglilin ako konti na kay Eric. Hindi naman sa naglilin, gets ko yung both sides din. Pero nakikita ko yung takbo ng isip ni Jericho doon na ganito. If I would verbalize ba yung gusto kong sabihin, would you still continue ba yung gagawin mo? If you would continue, okay din naman ako. So kaya nagets ko yung sagot niya na, yeah, okay lang. Kasi parang ayaw niya na makipag-argue. Ayaw niya naman na, sige, kasi diyan ka masaya. Parang ganon. So, iniisip ko nga parang yun din yung point ko na, kung nagsalita siya, tapos alam nilang hindi sila mag-work sa isa't isa, mapapaaga yung breakup nila. Diba? Mapapaaga na alam nilang hindi sila compatible sa isa't isa, hindi sila magkakatoksikan. Pero kung halimbawang reverse naman, naintindihan din naman ni Anne, halimbawa nag-verbalize nga yung isa, nagsabi siya na ganyan, naintindihan naman ni Anne, baka maging iba nga naman din yung outcome. But sa palabas, yeah, okay lang. Puro ganun nga naman kasi si Eric. Parang ang tumatakbo sa isip nun, ayoko nakitang kontrahen kasi nga diyan ka masaya, parang sige, okay lang, parang support kita diyan, ganyan. Na yun nga, yung sinabi na ni Panda, meron na pala something sa kanya. Diba? So, Yeah. ang akin doon, magtatalo pa ba sila pag binervalize? Baka maging 2 hours yung movie. Ay, pero wait lang. May ano ako dyan. Hindi naman siya rebuttal. It's more of point of view lang din. Kasi yung point of view na present mo is more on the argumentative side. Hindi ikaw to hindi ko to I'm just verbalizing my thoughts. Bakit most of the relationship, ang unang instinct is kapag may nagsabi, pag nag-verbalize yung partner nila, at ang first thought nila, kung magsasalita sila ay magiging argument. Bakit yun ang first thought nila? Bakit magiging argument? Can't it be just a conversation? Yun lang yung take ko doon. Kasi And maybe because it's not may... gonna be an argument Oo. Kasi diba, when you say argument, kaya yun yung tumatakbo sa kanila, may decision. It can be a conversation, pero mayroon pa rin masusunod doon at the end. Relationship siya
kung gusto ni Ann na lumabas, lumayo, pwedeng masunod yon or pwede din masunod yung gusto ni Eric na andito ako parang malulungkot ako or ganyan, mag-i-stay si Ann. So in either way, may decision na mangyayari. Okay, so with that line of thought, hindi ba pwede magkaroon ng compromise between the two partners? Kaya nga, it's either magko-compromise na mag-go si Ann or magko-compromise na mag-stay. Or, yun nga, maiiba yung kwento nila. Kasi ang kwentong pinakita nga, yung okay niya, which is na lagi natutuloy si Ann. Kaya nga, binigyan na kita ng dalawang path. Pwedeng mag-open up si Eric, tapos tumuloy pa rin si Ann, baka same ending pa din sila. Or pwedeng nag-open up si Eric, nag-compromise si Ann na hindi mag-stay, then iba yung magiging kwento nila. Unless pag nag-open up si Echo, tapos meron pang ibang path. Kasi yun lang yung naisip ko, yung dalawa is either go or no go. Yun lang naman yung naisip ko. Ay, ang problema nga, 'di ba? Hindi nagsalita si Echo, okay lang siya kasi nga siguro akala niya maintindihan din ni Ann. Oo. Kaya, Pag si maintindihan din Echo, niya. pag si Eric naman yung nag-request ng something major, kasi umasa siya na si Ann naman ang magko-compromise or magko-compromise nga ba o hindi. So, yun lang din yung tumatakbo sa isip ko kasi sinabi niya more on Eric ako eh. Charot lang. So yun tumatakbo sa isip ni tingin ko yun yung tumatakbo sa isip ni Eric. Kaya may hipagtalo pa ba ako dito? Hindi, syempre hindi na. Sige, okay. Pero ramdam ko naman sa mukha ni Eric na hindi siya comfortable, 'di ba? Totoo. Kung ako yung tatanungin kung ba't hindi sila nag-workout, ang nai-imagine ko na lang kasi sa umpisa, compatible sila in a sense na they enjoy each other's company, no? And very exciting kasi since they are two different people, may tendency ka talaga maging curious eh. Di ba? Yes. Excited ka na makilala tong taong to kasi iba siya sa mga usual na kakilala ko. And because they got into the relationship, syempre, inevitable na kailangan yung mag-compromise, lalo na't magkaiba talaga sila ng goal or aspirations or even values. So nagkaroon sila ng compromise and naisip nila na part talaga ng relationship yon na you compromise some of the things that you want kasi you have to make it work. Ang naging problem is sa pagko-compromise sila sa gusto or pag-adjust nila sa isa't isa, they became the person na hindi na nila gusto. And I think yun yung reason kung bakit eventually hindi sila nag-workout. Kasi isa sa mga tumatak sa akin, yung sinabi ni Ellie na parang hinahanap na natin yung dating sarili natin sa ibang tao. Yeah. Parang sa pag-compromise sila, naging ibang tao na sila, hindi na nila nagustuhan kung naging sino sila. Kaya parang nami-miss nila yung kung sino sila nung start ng relationship. And talagang hindi talaga pang long term yung love story nila because they really have different directions in life or different values even, no? Kasi yung chemistry, first level lang yun eh. Kasi deeper level on how a relationship would work would be yung alignment ng goals in life, principles na ina-uphold, di ba? Values, ano yung priorities. So, yun yung reason ba't hindi sila nag-workout para sa akin. Yun. Madagdag ko lang pala, sorry. Actually, malaking compromise din pala kay Ellie na mag-live-in sila. Parang yun din siguro yung hindi nakita ni Echo na tingin niya it's not a worth sacrifice siguro or ano, pero kay Ellie, mabigat na decision na yun. Mabigat na bagay na yun. Kasi nga ayaw niya ma-feel trap. Ayun. Pero yun nga, hindi rin siguro na-realize ni Ellie na sobrang big deal kay Eric na ikasal sila, di ba? Yes. Pero in the end, As a si Eric yung traditional nag-compromise person. doon. Oo. Oo.
So, yun nga. Iba kasi dapat yung natin values talaga sila nila. break. Para walang palabas. Oo. Yeah. Hindi, feeling Okay, ko kasi so, ano siya, ah. feeling ko kasi it's two different, yung Ellie is on the modern type of a relationship, while Eric is on the traditional side of the relationship. And I think kailan hindi sila nag-work is hindi nagtugma yung pagiging traditional at pagiging modern nung nilang dalawa. Ayun, yun lang. Final thoughts na lang about the movie. Ano yung biggest takeaway ninyo? Yan, bago tayo mag-end. Gusto ko yung mag-almost 1 hour din tayo. Parang Oo isang nga, sabi natin, sandali lang siguro to, no? Isang pelikula na din nila. Parang ganon. Final thoughts ko, actually, nung tumatakbo sa isip ko siguro, sa mga nakapanood, maybe ask yourself if you're going into a relationship, parang ready ka bang magmahal ng isang tulad ni Eric o ready ka magmahal ng isang tulad ni Ellie? Parang ganun siguro. I mean, siguro dapat align kayo with that person kung ano yung gusto nyong mangyari sa relationship nyo. Or are you willing to sacrifice yourself para lang dun sa partner mo? Pero yun na lang siguro iwan kong thought dito sa mga listeners. Are you willing to love an Eric or are you willing to love an Ellie? I would say your final words is, when you're in a relationship, we also need to understand the nuances of our partners. Kasi it's in the small things that big things happen. Yung mga small gestures, mga small things na babaliwala natin. Minsan, those are the small things that means a lot. Minsan, the small ones really matter. And siguro final take ko na lang dun sa film is, in a relationship, wala kasing bida, walang kontrabida. Both of you are in the relationship together. You're not there to destroy each other. You're there to build each other up. And sabi nga ni Tonyo dun sa previous podcast natin, a relationship is built and sustained. Hindi lang isang tao ang magpapatuloy ng relationship. It's gonna be the both of you. And dapat, as much as you're willing to give love, you should also be willing to give to make things work. Yun lang. Yun. Ako, I'd like to end dun sa sinabi ni Eric, no, na dahil ako ang nagmahal, ako ang naghihintay. But towards the end, we saw na nauna pala si Ann. No? Siya pala yung talaga naghihintay. No? Si Ann pala yung naghihintay. Oo. I think that's also one of the greatest flaw ni Eric. Kasi ina-assume niya na siya lagi yung nagbibigay kay Ann. Siya yung lang nagsasacrifice. No? Hindi niya masyadong nakikita yung perspective ni Ann. And I think yan yung isa sa mga dapat aware tayo when we are in a relationship. Kasi dapat hindi nagbibilangan na Yes. ako na lang parate. Kasi each person brings something to the relationship at yun yung kanilang strength. So unfair na mag-expect na 50-50 kayo parate sa relationship kasi iba-iba naman yung strength nyo and weaknesses. So you have to go into a relationship fully knowing kung ano yung kayang dalhin nung partner mo, ano yung kaya mong dalhin, and kung ano man yung magiging kulang, yun yung pag-usapan kung paano pupunan yung magiging kulang, no? So, sa tingin ko, walang sagot dun sa who is the loved one dahil isa yan sa mga lagi ko din nakikita online. So, sino nga ba yung the loved one? No? Sino yung lover, sino yung loved one? But after seeing both perspectives, makikita natin na pareho naman silang nagmahal, pareho silang minahal. Yun lang. Kailangan lang matapos yung love story nila. Maraming salamat sa pakikinig.
Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.